ito naman mga ka-RSP, isa sa mga pangkaraniwang kondisyon sa spine ang scoliosis. Ngunit marami pa rin ang hindi alam na mayroon na pala sila nito. Ngayong Scoliosis Awareness Month, pag-uusapan po natin kung paano ito matutukoy, magagamot at maiiwasan. At para bigyan po tayo ng mas malalim na kaalaman tungkol dito, makakasama natin Dr. Jose Pujalte Jr. Ortho sa Sinido. Doc, good morning po. Welcome to Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga sa inyong lahat sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Okay. Doc, good morning po. Ano po ang karaniwang senyales o sintomas ng scoliosis na dapat nating bantayan? Una muna, ang scoliosis ay ang pagkabaluktot ng gulugot or ng spine. At according sa DOH, sa Department of Health, 3 milyon na Pilipino ay may scoliosis. At sa mga teenager, nakikita to sa mga kabataan, 2 to 3 per 100 nakikita yan sa ating bansa. At mga symptoms nito ay hindi pantay ang likod, ang makikita ang balikat, ang isang balikat ay mas mataas kumpara sa kabila, ang pakpak maaring mas malaki, ang itsura, at pag ang pasyente or yung kabataan ay yumuko, isang parte ng likod ay umuumbok. Yan ang mga pangkaraniwang nakikita sa scoliosis. Doc, may iba't ibang uri po itong scoliosis. Paano po ba nagkakaiba ang mga ito? Ang scoliosis, 80% ay tinatawag na idiopathic. Ibig sabihin, hindi alam ang pinanggalingan at ito ay kailangan malaman pa. Ang 20% naman ay gawa ng mga tinatawag na neuromuscular conditions katulad ng cerebral palsy at muscular dystrophy. Yan ang mga halimbawa. Okay. Pero Doc, ito po ba'y namamana? Hereditary din o talagang lahat po may scoliosis na? Ang meron tong lahi-lahi nakikita sa pamilya, pero pangkaraniwan hindi nila alam kung saan ang gagaling. At nakikita to sa mga mostly mga dalaga, no, yung mga nagdadalaga na in puberty, mga babae. Nakikita na ang likod nila ay hindi pantay. Ang nakakita malimit ay yung mga magulang, yung nanay, no, pag nagbibihis yung bata. O kaya sa pag lumalangoy, no, nasa beach, nakikita hindi pantay yung balikat, mas mataas ang isang balakang o hindi rin pantay yung baywang. Well, aside from this observation, Doc, ano yung mga dapat i-undergo ng mga medical procedure para ma-diagnose yung isang tao na meron siyang scoliosis? Ang magandang tanong yan kasi kailangan magpunta sa iyong orthopedic surgeon at maliban doon, magpunta muna sa iyong general practitioner at makikita pag yumuko yung pasyente at nasa likod ng doktor, makikita nakaumbok yung isang bahagi ng likod, yung isang side. At kumukuha ng special x-ray, ang tawag dito ay scoliogram, at makikita na ang gulugod ay lihis, baluktot o tabingi. Okay. Well, Doc, meron po ba mga aktibidad or physical activities na maaari magdulot ng scoliosis o magpalala ng scoliosis ng isang tao? Ang nasasabi nila ay pag napakabigat ng mga gamit ng bata, no, yung halimbawa mabigat na backpack at nadadagdagan yung load o yung bigat sa likod. Kaya kailangan ay tinitingnan din ito ng mga magulang. Ang rekomendasyon ay only 10% of the child's body weight, no? Halimbawa 100 pounds yung bata, dapat 10 pounds lang yung kanyang binubuhat sa araw-araw. Okay. Ano naman po yung mga treatment para po sa scoliosis, Doc? Ang mga solusyon dito ay kapag lumalaki pa ang pasyente, ibig sabihin ay wala pang tinatawag na skeletal maturity, ginagamit ang bracing. Pag may bracing, hindi ito solusyon o ang kurbada ay hindi na babawasan. Sinasabi natin na successful
yung bracing kapag hindi lumala yung curve. No? At the end of treatment, dapat hindi mala ng 5 to 6 degrees lamang yung curvature. Yun ang solution. Pangalawa ay operasyon. Ginagawa natin yan sa Philippine Orthopedic Center, yung tinatawag na spinal fusion and instrumentation para ang kurbada ay maunat natin at hindi na madagdagan ang pagkabaluktot ng gulugod. Okay. So, Doc, dun po sa mga nakararanas, like for example, yung mga hindi na naagapan ng bata, tapos naging adult na, tapos they discover na meron pala silang scoliosis at masakit daw ang kanilang likod. Ito ba ay safe sa mga chiropractors na magpa-chiro sa kanilang mga likod o hindi? Ang mag-determine yan ay yung chiropractor mismo. Alam ng chiropractor ang mga sitwasyon o kondisyon na hindi nila dapat galawin. Kaya ang aking rekomendasyon ay magpunta muna sa doktor, tingnan ang kurbada ng gulugod at ito ay isang sanhi talaga ng tinatawag na chronic back pain, yung palagi na lang masakit ng likod. At ang solusyon dito ay malimit yung tinatawag nating physical therapy, exercise, dieta, tsaka gamot. Oo. Tsaka may mga certain exercises, Doc, para dun sa mga may scolio. Nakikita ko rin yan, yung mga clips na pwedeng sabayan ng mga nakatatanda. Malamang ito yung mga stretching exercises para sa likod. At ginagawa to para maunat lang ang laman sa likod, yung ating spinal musculature na tinatawag, para hindi siya naiipes into spasm, hindi siya yung naninigas. At itong paggagawa nito ay makikita mo mawawala o mababawasan ang sakit ng likod. Gumagamit pa nga yung iba ng mga resistance band eh. Yes. Oo, may mga ganyan eh. Pero Doc, maraming salamat po sa mga reminders po ninyo sa ating mga KRSP tungkol po dito sa scoliosis. Muli nakasama po natin, Dr. Pujalte. Salamat po sa libreng telemed, Doc. Salamat po.